Hola, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay March 4, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 20, verse 17 to 28. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Doon, ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo'y para sa pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang dinadakila ang siyang nasusunod, ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, malinaw niyang sinabi sa mga alagad na siya ay magdurusa, ipapako sa krus at muling mabubuhay. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa sakripisyo, ang mga alagad naman ay nag-iisip tungkol sa posisyon. Lumapit ang ina ni Santiago at Juan at humiling. Anong hiling nila? "Ipagkaloob ninyo na ang aking 2 anak ay makaupo sa kanan at sa kaliwa pagdating sa inyong kaharian." Grabe, hindi ba? Habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa kanyang misyon, ang isip nila ay tungkol sa ambisyon at posisyon. Dito natin makikita yung contrast. Parang tayo rin yung ina ng 2 alagad. O baka tayo rin minsan yung parang mga alagad. Kasi minsan habang ang Diyos ay tinatawag tayo sa misyon, may bahagi ng ating sarili ang iniisip natin ay ambisyon. Gusto nating maglingkod, pero gusto rin nating mapansin. Gusto nating tumulong, pero gusto rin nating ma-recognize. At hindi naman masama ang ambisyon, pero nagiging problema ito kapag mas malakas ang ambisyon kaysa sa misyon. Kaya mainam na pagnilayan natin yung mga bagay na ginagawa natin. Ginagawa ba natin ito dahil tinawag tayo dito ng Diyos? O ginagawa natin ito dahil gusto nating may marating? Very subtle ang difference, pero malalim ang epekto. Ang ambisyon ay nagtatanong, ano mapapala ko? Ano makukuha ko?
Pero ang misyon ay nagtatanong, ano ang may bibigay ko? Pinapaalahanan tayo ng gospel na sino mang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At doon malinaw, hindi niya sinabi na bawal maging dakila. Ang sinabi niya, iba ang daan patungo ng pagiging dakila. Sa mundo natin, para ikaw maging great, para ikaw maging dakila, pataas ang direksyon. Pero sa kaharian ng Diyos, pababa. Pababa in a sense na pagiging dakila ay pagiging mapagpakumbaba. Sa mundo natin, paramihan ng followers. Sa kaharian ng Diyos, paramihan ng napagsilbihan. Paano natin mai-apply yung gospel natin ngayon? Paano natin ito maisasalapat? Una, suriin natin yung motibo ng ating puso. Sa bawat pangarap o goal, tanungin natin yung sarili natin, ito ba ay para sa aking personal glory o para mas matupad ko yung malaking layunin ng Diyos? Hindi masama ang mangarap, pero siguraduhin ang misyon ang mas malakas kaysa ambisyon. Pangalawa, yakapin ang mga sakripisyo ng misyon. Kapag misyon ang sinusundan natin, hindi laging convenient. May mga pagod, may mga ginagawa tayo na tahimik lang, may mga araw na walang palakpak, pero doon lumalalim ang tunay na calling. At pangatlo, maglingkod tayo kahit walang spotlight. Ang ambisyon ay naghahanap ng entablado. Ang misyon ay handang magtrabaho kahit walang nakakakita. Sa mata ng Diyos, ang tahimik na lingkod ay mas dakila kaysa sa maingay na leader. Let us pray. Panginoong Jesus, linawin mo ang aking puso kapag ako'y nalilito sa pagitan ng aking misyon at ambisyon. Itulak mo ako pabalik sa iyong kalooban. Kung may pride sa puso ko, linisin mo po ito. Kung may ambisyon na lumalampas sa misyon, ituro mo sa akin ang landas ng paglilingkod. Tulungan mo akong sumunod sa iyo, hindi para maging dakila sa mga mata ng tao, kundi para maging tapat at kaakit-akit sa iyo at sa iyong kalooban. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC. Sa simpleng pag-share, kahit na hindi pansinin, nagiging turning point ito ng isang ambisyon patungo sa misyon. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.